Yan. Alright. What's up sa inyo mga kawanabis? So, ayusin lang yung camera natin. It's been a month since nung binenta ko yung Benelli TRK502 na adventure bike ko. At masasabi ko na isa yun sa pinakamalungkot na nangyari sa akin. Bakit? Sobrang na-attach ako dun sa motor na yun. Ang dami ko na naging motor. Iba yung saya talaga pag yun ang gamit ko. Para kami iisa, no? Hindi niya ako binibigyan ng pagod, no? Parang siya pa nga yung nagko-comfort sa akin na, sige, maupo ka lang dyan, ako bahala sa'yo. So, kung napanood nyo nga yung last na vlog natin nung binenta ko siya, naging emotional ako noon actually. Pero syempre, dahil may pangangailangan tayo, at ito ang YouTube natin, naka-copyright lahat. So, walang sinahod. Ngayon ko pa lang siya naayos. Kung papansin nyo sa mga video natin, yung iba walang sounds. Inisa-isa ko siya mga kawanabis. Pinagtatanggal ko yung copyright na in-strike sa akin ng YouTube. So, ngayon, okay na. So, sa mga bagong viewers natin, kung may mapapanood kayo ng all videos natin na walang music, yun. Nung pinost ko siya sa Facebook, sa YouTube, daming comment. Sabi nga ni Popoy, ni John Lloyd sa One More Chance. Baka kaya tayo iniiwan ng mga taong mahal natin. Kasi, baka merong bagong darating na mas okay. Agree naman ako doon. Alam ko naman yun. Di ba, God? Pero pinangako sa sarili ko, pag naging okay na yung financial status ko, gagawa ko ng paraan para makuha ko ulit yung big bike na yan. Anyway, fast forward. Sa mga solid followers ko dyan, alam nyo naman siguro na I work with Boss Arch ng 01 Moto for almost 2 years, no? Magdadalawang taon na. Kahit ano pa yung iuutos sa akin ni Boss Arch, hindi ko tinatanggihan yan. Aminado ako. Alam ko na pag may inuto siya sa akin, alam niya na kaya kong gawin. So, hindi ko tinitingnan kung gaano kahirap, gaano kalayo. Ang tinitingnan ko doon, yung tiwala. Yung tiwala na binibigay sa akin ng isang tao. Kahit sabihin niya sa akin na, Julio, punta ka Mindanao with race power. Lipad ka aeroplano. Doon dadalawang isip doon. Julio, may tour tayo. Mindoro. 4 na araw. Papaalam mo kay Mrs. Ako kasi na-appreciate ko yung tiwala. Kasi yung tiwala, mga kawanabis, napakahirap i-gain yan. Kaya sa mga kawanabis natin dyan, kung may mga tao nagtitiwala sa inyo, ingatan nyo yan. Huwag nyo sirain. So, fast forward ulit tayo. Nung nakaraan, sa mga nakapanood ng vlog ni Boss Arch, yun na nga, yun na nga Mars. Ang kwento kasi niyan, meron siyang big bike sa akin na pinapa-test ride. No? Pinagamit niya sa akin. Siguro almost a month niya din pinagamit sa akin. Sabi niya, test ride mo muna to. Pagsawaan mo muna. Ipaparapol kasi natin yan. So, gusto ko makita kung maganda ba yung condition. Ginamit ko sa mga rides. And yung big bike na to is ito yung pangarap kong big bike. Dahil sa sobrang pangarap ko sa big bike na to, gustong-gusto kong makabili nito. Ultimo yung sahod ko sa race power na si Boss Arch ang mahawak, hindi ko kinukuha. Sabi ko, boss, ipunin ko to. Boss, gusto ko dyan lang yan. Para yan sa CB650 ko. Siguro, magdadalawang kontrata sa race power na hindi ko kinukuha yung sahod ko. So, nung nalaman niya na binenta ko yung Benelli TRK502, which is mag-1 month na. Nung nabenta ko siya 3 days after, that's the time na pinahiram niya sa akin yung CB650. At I have no idea na intended pala yung big bike na yun na ibigay sa akin. Alright? Kung di nyo pa napapanood yung vlog na yun, naka-upload yun sa Facebook page ng Boss Arch. Mapapanood nyo kung paano niya ako sinurpresa. Sobrang touching lang kasi yung motor na pinapangarap ko, na alam ko kaya kong pag-ipunan, kaya lang medyo matatagalan pa, pinaaga ni Boss Arch. So, naipon kong pera sa kanya, dinagdagan niya. Actually, malaki yung dinagdag niya. And then, yun yung pinambili niya ng Honda CB650. Okay? Tama nga sila eh. Life is full of surprises. Hindi mo talaga alam kung ano yung dadating sa buhay mo. Hindi mo alam kung baka bukas yung pinapangarap mo, nasa iyo na pala. Diba? Hindi mo alam yung pinapangarap mo na isang bagay, ginagamit mo na pala. Kaya again, nagpapasalamat ako kay Boss Arch. Boss, maraming salamat sa 01 Moto, sa umaapaw na suporta, at syempre sa pagiging isang mentor ko. Sa isang takong tinuturing ko na para nakatatandang kapatid. Kung di yun ay tatanong mga kawanabis pag magkasama kami ni Boss Arch, lagi ako nasa sermonan niya.
Ayun, so masyado na mahaba yung pagdadrap ako dito. And ngayon, gusto kong ipakilala sa inyo yung bago nating motorsiklo. Tara! So ayan mga kawanabis, pinapakilala ko sa inyo si Enteng. Yeah. Sobrang ganda talaga niya mga kawanabis. Bakit Enteng? Diba? Honda CB. Hindi ko alam kung ano meaning ng CB. Ang unang pumasok sa isip ko, Captain Barbell. Hindi naman pwedeng Captain Barbell, masyadong mahaba. Eh sino ba si Captain Barbell kapag hindi siya Captain Barbell? Diba Enteng? Kaya Enteng. Alos isang buwan to sa akin. Pinagsawaan ko talaga. Hindi ko siya nilalabas sa vlog natin dito sa YouTube dahil ang pagkakaalam ko hindi naman to sa atin. Pero since official na siya na kay Kawanabis, ayan na. Gamit na natin mga Kawanabis. Itong vlog na natin na to mga Kawanabis, hindi ko to ginawa para mag-flex, para magyabang. Ginawa ko to kasi gusto ko ma-inspire kayo mga Kawanabis ko. Gusto ko huwag niyong sukuan yung mga pangarap niyo sa buhay. Kasi kung kaya ko, aba mas lalong kaya niyo rin mga Kawanabis. Imagine niyo na lang ng mga araw na una tayo nagkakilala dito sa channel natin. 'Di ba? Isa akong Lala Move rider na pinagmamalaki ko na yun ang naging trabaho ko kasi kundi dahil doon, eh wala tayo ngayon dito. Pero sino nakakaalam, 'di ba? Dating nagdi-deliver, nakipagkulitan lang sa customer, eh ngayon naka-inline 4, aba naman. 'Di ba? Wag natin susukuan yung mga pangarap natin. Kasi kaya nga pangarap 'yan eh. Ibig sabihin libre 'yan. Ibig sabihin sky's the limit. Woo! Grabe, lakas. Lakas talaga. Alam ko yung iba iniisip sa inyo, ay naka big bike na, babiyahe pa kaya ng Lala Move yan, magko-content pa kaya ng Lala Move yan. So ito lang isasagot ko mga Kawanabis. Ako gagawa pa rin ako ng gagawa ng content ng Lala Move, hindi dahil kumikita ako sa kanya, hindi dahil kailangan ko, hindi dahil yun yung gusto kong ipakita sa inyo, dahil masaya ako na ginagawa ko yung trabaho. Hindi naman kasi lahat talaga binabase sa taas ng kita eh. 'Di ba? Marami sa atin ang lalaki ng sahod sa mga trabaho nila. Ang tanong, masaya ba sila? 'Di ba? Kaya nga yung iba umaalis eh. Yung iba dahil nahihirapan pero malaki sahod. Pero meron naman yung iba kahit maliit yung sahod, as long as na-enjoy nila yung trabaho nila, 'di ba? They stay. Kasi yun naman yung importante doon mga Kawanabis, yung masaya ka sa ginagawa mo. Walang katumbas na kahit anong halaga yun mga Kawanabis. Ewan ko na lang sa iba, eh kung milyon ba naman ang usapan, eh bakit hindi? Oo. Bisa kasi pag masaya ka sa ginagawa mo, lalo sa trabaho, nakakapagod siya, oo, pero hindi mo ramdam eh. Kasi happy ka nga eh. Hindi pong kahit nakakapagod yung ginagawa mo, pero enjoy na enjoy mo yung ginagawa mo. Kahit ano pa yan. So ngayong araw mga Kawanabis, hindi lang ito yung blessings na gusto kong i-share sa inyo. No, meron pang isa. Doon tayo ngayon papunta. Okay? So samahan nyo ako mga Kawanabis at sabay-sabay tayong ma-inspire sa kwento ni Kawanabis. Let's go! Ayan, Topmost Auto Repair Center. Yan, pero kung mapapansin nyo, puro sasakyan. So siguro may clue na kayo ha.
Alright, so yun mga kawanabis, nandito na tayo sa warehouse ng mga sasakyan kung saan bibili tayo ng kotse. Before anything else mga kawanabis, may gusto akong i-share sa inyo na kwento, no? So dati nung mga bata kami, ng mga kapatid ko, to be exact, ako grade 3, kapatid kong isa grade 2, tapos yung kapatid kong isa grade 5. Kapag pumapasok kami sa school, naglalakad lang kami. Siguro mga 3 to 4 kilometers yung nilalakad namin. Imagine na, ang lilit pa namin, ang babata pa namin, pero ganun kalayo yung nilalakad namin. At sa tabi pa ng highway. Mabibilis yung mga sasakyan. So, ano to, sa Cavite to, no? Minsan sa loob ng isang araw, naglalakad kami ng 2 beses na balik. So, ganito kasi nangyari. Pagpapasok kami sa umaga, lakad papuntang school, pagdating ng tanghali, uuwi na naman kami. Okay, kasi lunch time. Doon kami sa bahay na nanangalian pag wala kaming bakon. And then, pabalik na naman kami ng school para pumasok ng hapon at uwi kami ng bago mabi. No? So, ganun yung naging routine namin. And isa sa mga hindi ko makakalimutan mga kuwanabisis, meron kaming, well, kamag-anak namin, pero siguro mga 3rd or 4th cousin, mga ganun. Meron silang sasakyan, jeep. So, itong jeep na to is service. Okay? So, dahil wala kaming pera ng mga panahon na yon, hindi kami hindi namin ma-afford magkaroon ng service. Kaya naglalakad lang kami. Ang nakakalungkot lang, pag nakikita namin yung service, hindi siya puno actually pag sumusundo o kaya pag naghahatid. At saka yung kamag-anak namin na to is malapit lang sa bahay. As in, mga ilang di pa lang yung layo nila sa bahay namin. Ang nakakalungkot lang na part is, though maraming bakante dun sa upuan ng jeep, hindi man na kami maalok na isabay. Kaya lang, dahil wala nga kaming pambayad, kaming mga kapatid ko, mas pinili namin maglakad. From there mga kawanabis, sabi ko sa sarili ko, pag ako tumanda, pag ako nagkaroon ng magandang trabaho, bibili ako ng sasakyan. Okay? Bibili ako ng kotse na magagamit ng mga anak ko pag ihahatid or susunduin ko sila sa school. Okay? Yan. Ano tol? Okay na yung sasakyan? Okay na po sir, okay na po. Pwede na makita? Pwede na po. Yan. Ano ulit pangalan mo tol? Rainiel po sir. Rainiel. Yun. Papakita sa atin ni Rainiel. Tara, 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 tara.